Ito mga kababayan, Attorney Edward Chico, may magandang reaksyon patungkol kay Senator Bato de la Rosa at ng ICC, kaya may matutunan tayo dyan kay Attorney at ang habulan sa pagitan ni Senator de la Rosa at ng NBI panoorin. Magandang araw po, na pag-usapan po natin itong kaso ni Senator Bato para po sa mga hindi abogado at hindi nakakaintindi ng batas. Una sa lahat, wala na pong problema sa jurisdiction ng ICC. That has long been settled. Even our own Supreme Court in the case of Pangilinan versus Cayetano recognizes yung residual obligation natin sa mga kaso na naganap nung tayo ay member pa ng Rome Statute. So may jurisdiction ng ICC. That's not debatable anymore. Number two, kung may jurisdiction sila, may karapatan sila mag-issue ng warrant of arrest which could either be public or confidential. So kadalasan confidential sila kasi nga mahirap manghuli ng isang individual lalo pat wala namang law enforcement mechanism ang ICC. Hindi naman sila pwedeng mag-aresto eh. It basically relies on the cooperation of a member state o yung bansa na kung saan makikita mo yung taong inaaresto. Ang interesting lang, nakatago ngayon si Bato sa Senado. Ang tanong, can the NBI or any law enforcement agency for that matter arrest him? Ang sabi na sa ligang batas, hindi naman immune from arrest ang senador. Hindi ba ang isang senador? While Congress is in session, hindi lamang siya pwedeng arestuhin kapag ang kaso niya ay minor offense lang. Because if the case would call for a penalty that is more than 6 years imprisonment, pwede siyang arestuhin kagaya na nangyari, maalala nyo kay Trillanes, when he was actually arrested inside the Senate for an alleged rebellion that he actually committed. So mabigat na kaso yun eh. Ang weird lang dito kay Bato sa kanyang kaso, wala siyang domestic case that was actually filed against him. This is a warrant of arrest issued by the ICC. Eh hindi naman na-contemplate ng Constitution yan eh. Bakit? Siyempre, yung mga framers, sino ba naman lintik na framers ang mag-iisip na in the future may senador, malamang masasangkot sa ICC. So if you look at the constitutional provision, hindi covered. Paano kung issued by an international court against an individual? How do we treat that? So that's a gray area. Kaya kung mapansin mo, si Cayetano, na siyempre kaalyado ni Bato, nag-issue yung mayorya ngayon ng resolusyon na hindi pwedeng galawin si Bato maliban na lang kung i-exhaust niya muna yung kanyang legal remedy sa ating domestic courts. So the way I see it, the NBI I think would not actually be able to effect an arrest while he is in the Senate kasi nga gray area yun eh. Eh yung problema, yung subpoena na inisyu naman ng NBI kahapon, subpoena yun for an investigation pero hindi warrant of arrest. Kaya nga 'di ba medyo weird din yung hinahabol nila si Senator Bato. But the way I see it, I think nag-set kasi ng president yung kaso ni Duterte nung siya ay naaresto. Kasi naging mabilis yun eh. Actually, nabigla din yung ICC kasi historically, nahihirapan sila mag-aresto. Yung kaso nga ni Al-Bashir ng Sudan eh, several warrants of arrest were issued against him. Pero yung mga bansa na napagkanungan niya, refused to cooperate with the ICC. Yung ilang bansa pa na yun, member states ng Rome Statute. But that is not really an issue na ika nga ay questioning ko legally kasi executive prerogative din naman talaga yan. Kung gusto nila makipag-cooperate, they can actually do that. Ang tanong lang, papasok ba sila sa proseso? Ngayon, ang isang pwedeng nakikitang gawin ng NBI, and this is important, pwede na silang magtuloy ng kaso talaga laban sa kanya dito sa mga tukang cases. Tapos makapag-issue ng warrant of arrest ang domestic court. Kasi nga mabigat yung kaso. Kaya lang ang problema pag ginawa nila yan, ibig sabihin hindi na siya dapat ibigay sa ICC. Eh bakit? Kasi gumugulong na yung kaso dito. Kasi di ba ang ICC complementary lang? Pumapasok lang sila kapag hindi natin kaya na hawakan yung kaso. Di ko magsasampa ang NBI. Halimbawa, mapupunta sa korte. So ibig sabihin, kaya na natin hawakan yung kaso niya. Hindi na siya kailangan i-surrender. Ngayon sa panig ni Bato, lagi natin siya niloloko. Bakit siya nagtatago? Actually, honestly, mas maganda harapin niya. Pero naiintindihan ko rin ba't hindi niya gustong harapin. Kasi historically, pagka napunta ka sa ICC, hindi ka na makakalabas. Wala pa po silang petition for interim release na pinayagan nila. May dalawang kaso, pero iba yung nature ng case.
So obviously, pag nahuli ka ng ICC, tuloy-tuloy ka hanggang kaso mo. Sa acquittal niya, natapos yan during trial, yung isa during appeal, 4 lang eh. Ang bubunuin mo dyan, mga 8 hanggang 10 taon. So yun sana po naintindihan niyo po yung paliwanag. Again, para to sa mga hindi abogado, kayo na po ang bahala kung ano yung gusto niyong political na anggulo na tignan dito. Pero kailangan ko lang sabihin kung ano yung sinasabi ng batas. Maraming salamat po. Ito yung eksena mga boss kung saan hinabol ng mga NBI si Senator Bato de la Rosa. Makikita dyan na nadapa pa si Senator Bato pero hindi pa rin siya inabutan ng mga NBI. May partida pa yan, malaki ang katawan at mataba si Senator de la Rosa. Bukod dyan may edad na itong 64 mga boss, isa ng senior citizen. So paano na lang kung nagkataon na nasa edad 40 o 50 pa lang si Senator de la Rosa? Baka mas lalong hindi nila maabutan yan. Kaya mapapatawa ka na lang sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Mantakin po ninyo yan, isang senator ang hinabol ng NBI at sa mismong Senado pa talaga naghahabulan mga kababayan. Na para bang nanonood ka lang ng pelikulang Pinoy, nasa kasagsagan pa rin tayo ng crisis, pero mukhang nadagdagan pa lalo mga kababayan. Paniguradong mapapanood ito ng iba't ibang banyaga sa social media. Ngayon ang tanong, may magkaka-interest pa, kaya bumisita o mag-invest sa Pilipinas kung ganito kagulo ang kanilang nakikita sa social media. Government versus government ang naghahabulan sa mismong Senado, pambihirang buhay na to.